Baka kaya hindi binibigay sa'yo yung gusto mo kasi hindi ka pa handa. The person I was nung 2021, 2020, hindi niya kaya i-handle. May certain energy sila. Like for example, nafe-feel May mo yung judgment energy. yung mga yan. Tsaka you feel... I'm the type of person na kapag yung idea is galing sa gut instinct ko, I follow it. Kahit hindi ko Ang question na is, yung ano na yung currently na i-invest mo? na-invest na. Ini-invest mo for your business and for yourself. Na, of course, investment mo sa business, something na nakatulong sa business mo and for yourself din. Ano yun? Paano ko siya ginawa? Yep. Okay. Ever since, nung nag-start ako ng business, ang rule ko talaga, 100% balik sa business. STG man yan, or RSV, 100% ibabalik ko. Short to go kasi, nag-start yon pandemic, student pa ako. So, yung personal expenses ko, nakatira pa ako sa bahay, sobrang baba ng lifestyle ko. Parang malaki na yung 6,000 monthly. Kasi yung food, sagot ni mama, yung house, kuryente, everything, wala talaga akong gastos. So, privilege din siya na nababalik ko lahat sa business. And discipline na hindi ako bumibili ng damit. Like, yung shirt, as in, black t-shirt, black short, okay na ako doon. And wala din naman akong papormahan kasi pandemic nung time na yon. Hindi talaga ako bumibili and wala rin akong travel. Guys, kung alam nyo lang kung gaano ako kakuripot, kung gaano ako mag-delayed gratification. Ngayon kasi, kung titignan nyo yung feed ko, gala. No, nepo baby, pinamanahan. Pero before all of that, 2 years ako na nagtiis. Oo, 2 years ako na balik sa negosyo. And sabi ko, baby ko yun eh. Kumita siya, reinvest ko, bila ko ng additional stocks kasi tumataas yung demand. Tapos, hindi siya ma-meet ng stocks ko. So, ang daming orders, kulang naman yung stock. Tapos, wala rin kaming location. So, doon na nag-start. Sige, mag-invest sa location, mag-rent ng place na along Aguinaldo Highway, kuha na ng tao, magpagawa ng mga shelves, everything. Mahal di ba pag along? Yeah, mahal ang renta. Tapos, ang pinakamalaking gastos ko sa business is rent and salary. Marketing, next. Pero puro organic kasi kami before, so hindi masyadong malaki sa marketing namin. And then, same thing with RS Visuals, yung studio. Ang ginawa ko naman doon, kapag kumita ng, naalala ko pa yun, 7,000 a month, balik yun. 2 backdrop. Kasi 2 backdrop lang yung mabibili nun eh. So, hanggang sa dumami yung backdrop. Tapos, nakilala na din from studio rental, naka-invest sa TV. Kasi nga kailangan ng TV pag self-shoot. Tapos, invest, dumadami yung tao. Sabi ko, hindi na to pwede sa bahay. Sabi ko, kailangan na tong lumabas. Kailangan na siya ng highway. So, nag-rent ng place. Ano yun? Sugal, may pagkasugal doon kasi sobrang break-even lang yung nag-compute ako ng renta, bayad sa tao, tsaka current na kinikita. Pero sabi ko, sige, kung hindi ko siya gagawin ngayon, baka hindi ko na siya magawa. And then, nagulat din kami nung nilabas siya ng highway. Mas lumama yung client. And then, nagkaroon ako ng gut feeling. Alam niyo guys, I'm the type of person na kapag yung idea is galing sa gut instinct ko, I follow it. Kahit hindi ko maintindihan bakit ito yung idea na binagsak sa akin. Kung gagamitin ko logic. Ha? Pero, since gut instinct siya, I follow it. So, yung Studio B ng RS Visual, hindi ko yung pinlano. It's from my gut instinct. So, sabi ko, sige, reinvest. Ano pa yan? Utang pa yan sa shirt to go. Kasi wala pang pera yung RSV na gumastos ng ang puhunan ko dun sa Studio B, minimum 300 to 500,000. So, 4 months. ROI yan. And then, sabi ko, nung time na yon, ayoko ng what if. What if ginawa ko to? What if ganito, ganyan? Mas okay na sa akin yung mag-fail ako kaysa mag-regret ako. After 2 years, sabi ko, okay na yung business. Napagod ako. 2023, sabi ko, ang title ko nun, ako naman muna. Ako naman muna. And then I asked myself, ano bang gusto ko? Gusto ko mag-travel.
Doon ako nag-start mag-travel. Korea, Singapore, Malaysia, Japan. Sunod-sunod na yon. Kasi nagkaroon ako ng part sa akin na binigay ko na lahat sa negosyo. Yeah. 100% time, money, effort, energy, lahat. Ako naman. Yun. So, that's why I started traveling. Behind all those glamorous feed, glamorous travel, there's always two sides of the coin eh. Oh, yeah. Kita niyo yung travel, meron yung side na eto yung ginawa to get the money. Bago naman magawa. Tsaka yung about dun sa failure. Kasi kahit sa business, ko yun. Sa totoo lang madalas Marami kasi, failure. tsaka madalas kasi iniisip, failure is bad. Pero no. Actually nga sa akin, lalo na for example sa automations ko, ganyan. May part sa akin na gusto ko na mag-fail agad. Alam mo yun, yung sana, kunyari, kasi for example, gumana yung automation ko for a time being, tapos biglang nag-fail. Mahihirapan pa akong anuhin yun. Anong nangyari? Like, what happened? Saan pumalyap? Whereas, pag nag-fail siya agad, mas madali kong makikita na, ito yung nilagay ko, kaya nag-fail to. Parang mas madali kong matitweak. Yeah. So, parang kahit sa akin ngayon, gusto ko nang, parang kahit sa una, fail siya. Parang ko dun sa, okay, nag-fail to ngayon. At least alam ko kung ano yung ginawa ko na nag-fail to. Keep moving forward. Yeah. Iba yung next kong gagawin. Mas maaga kang mag-fail, mas maaga kang magsa-success. Yeah. Sumakses. And sa day mo, it's either you're winning or you're learning. Yeah. Parang yung failures kasi don't take it as something na, wala nang next nito. Parang take it as something na, parang area mo kung saan ka mag-grow or mag-learn pa. Pero wag din naman kayong puro mistake. Siyempre malalessen naman yung mistake. Ingat din naman bakla. Kaya nga tayo nag-i-invest sa education. Parang ng mga unang beses na nag-fail ako or like parang may pumapalyas sa ganap. Ayoko na nito. Pero parang ngayon, pagka nag-fail ako sa something, yung parang something naman yun na hindi ko control eh. Like, ang goal ko, mag-succeed yun. Sumakses. Pero dahil hindi nga sumakses, okay, so ano next step? Move forward agad. Wag ma-stuck sa sa failure. Wag magdedwell. Wag talaga. And I think invest din sa sarili. Personal growth, personal development. Alam niyo guys, share ko, when I was starting, the two types of books lang yung binabasa ko. Sobrang hilig ko magbasa. Number 1 is business. Number 2 is self-development. Yun lang yung genre ko. Actually, we are student kapag gusto mong mag-business. Ngayon pa lang, that medyo pinapatatag mo na emotions mo. Tama. Business Totoo. is palakasan ng loob. Hindi siya patalinguhan. Yes. Hindi ka dapat nanghihina sa mga, yung parang lalo na pag may unforeseen circumstance. Tapos may nangyari. Tapos biglang pinanghinaan ka ng loob. Wala talaga mangyayari ta. Kailangan talaga ngayon pa lang. Medyo pinapatibay mo rin. Malakas talaga. Oo, talaga. Na parang for example, hindi pwedeng kung yan nagbi-business ka, nakarinig ka ng negative comment. Titigil ka? Ay, hindi. Hindi pwede. Hindi ka pwede tumigil. Talaga. Hindi talaga. Kahit nga, minsan nga, sarili mo na mismo yung nag-aano sa'yo. Mag-work ba? Ako magre-recommend ako ng ito yung mga binasa kong books before when I was starting. Siyempre, the iconic Bible of the businesses, Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Rich Dad, Poor Dad. Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki. My favorite talaga yon, Cash Flow Quadrant. Kasi natutunan ko doon, you have to shift your mindset. Yeah. Hindi pwedeng babagsakan ka ng milyon. Kailangan, ikaw muna as a person, nagbago na yung isip mo nagbago na yung mindset mo. If you're someone who wants to earn 7 digits, dapat be that person who's earning 7 digits. Ano yung ginagawa ng tao na yon? Ano yung inaaral niya? Yes. Ano yung work ethics niya? Ano yung day-to-day niya? Kasi kung kunyari gusto mo ng 1 million, pero ang day-to-day mo naman pang minimum wage, hindi pwede yun. Hindi talaga pwede relax ngayon. Marami. Actually. Ano siya? Kami itong travel. Pause lang to, pero Hindi nyo nakikita. May mga moments sa travel namin na tahimik kami pareho. oo, kasi nagla-laptop kami. Hindi talaga siya, pero hindi, na-enjoy namin. Pero may moments talaga na, lalo na pag business owner ka, hindi ka 8 to 5 kind of person. 24 hours Anytime nga, siya. minsan nga napapaniginipan mo pa Anytime siya. Tsaka, tulad nung sinasabi kanina, yung sa, for example, for someone na gusto mo mag-business, kasi ganito yung
ganito yung iniisip mo na, ay, gusto ko, ang ginawa, parang someone na, ay, gusto ko 6 digits, 7 digits, like that. Yung person na ikaw ngayon, hindi niya kaya i-handle yun. Hindi niya kaya i-handle yung 6 digits. Yung financial wallet hindi niya kaya ng yun. utak mo. Tsaka kahit yung mga challenges that come along with it, yung kailangan mo ng strength to handle yung mga negativity, kahit yung mga yung negative self-talks mo. Ako, sa totoo lang, kunyari the person I was nung 2021, 2020, hindi niya kaya i-handle ito. Hindi. Kinailangan ko muna mag-grow. Ikaw muna. Ako muna ang mag-grow para may capacity ako. Like, kung hindi mo i-increase yung capacity mo sa person, giginawin ko lang ganito. Sige, tuloy mo. Kaya kung hindi mo i-increase yung capacity mo na tao, like, alam mo yung, for example, Expand your container. Expand your vessel. Oo, kasi for example, gusto mong mag-earn ng 5 liters na tubig, pero ganito ka. Paano magkakasya, mag-overflow siya. So, dapat ikaw muna yung nag-expand before mag-expand yung business mo. Alam niyo, sabi ng mentor ko sa akin, baka kaya hindi binibigay sa'yo yung gusto mo kasi hindi ka pa handa. And then, that strikes me. Oh my gosh, gusto ko ng ganitong amount. Pero bakit ang tagal-tagal niyang ibigay? And then, doon ko na-realize, okay, hindi pa ako ready. Yung mindset ko, hindi pa ready. Ikaw as a person. Yeah. Hindi ko siya kayang handle. Baka mamaya, ma-depress pa ako. Alam mo yung kata, slipping through my fingers. Ano? Literal. Slipping through my fingers. Literal kasi na yung ganong kind of, like for example, hindi ka handa. Hindi mo prepare yung sarili mo. Mga nanalo sa loto na hindi Yes. alam kung paano i-handle yung pera. Parang, kaya diba usually, sa totoo lang. kaya diba ginawa yung Pepito Manaloto na show? Kasi bihira yung mga nanalo sa loto na alam kung anong gagawin. Dahil hindi mo alam yung gagawin mo, ubos biyaya talaga. Kaya ikaw, para magkaroon ka ng capacity to handle it, ikaw muna, yung mag-grow ka muna. Kasi susunod yung kapasidad mong mag-earn. Pag ikaw muna yung lumago as a person. Ngayon, kung hindi pa kami mamamatay na yun, sa ginawa. Lamig, no? And then siguro add ko, very, very important yung environment kung nasa ka. Kasi it will, alam mo yung quote na, you are the average of 5 people you hang out with. Kasi sila yung mag-influence sa mindset mo eh. Kung mga kasama mo ay Dota players, yun lang yung ginagawa. Huwag ka na mag-expect na magiging millionaire ka. If you want to be millionaire, go with people who's doing business, who's doing career. Hindi naman hindi necessary na kailangan business. Yes. Someone who... Pwede ka nga maging actor, pwede kang maging artist, Pero pwede dapat, kang... anyone that contributes to your growth. Talaga. Huwag kang... Siyempre, hindi mo naman ika-cut off yung mga tao, pero magsasama ka sa mga taong May makaka-contribute vision. sa growth mo. Hindi yung... Kasi ako like for example... Mega. For example, ikaw, ngayon, student ka, or even graduate I-assess ka na. mo na yung mga nasa paligid Yung mo. network mo. Kasi for example, ikaw, Your net worth is your network. Yes. Ay, mali. Your net worth is your net worth. Kasi for example, nag-strive ka na mapa-increase mo yung business mo. Pero ang mga nakasurround sa'yo na tao, hindi naniniwala na parang imbis na makatulong sa growth mo, binibring down ka pa. Crab mentality. Guys, Really people na nandun na, like for example, you're doing business, and ang nakakita sa'yo is big business owner. Hindi ganyan lalaitin. Wala yung sasabihin sa'yo negative. Yes. Ang magsasabi lang sa'yo ng negative dyan is yung mga taong hindi nagbe-business din. At magbibigay sa'yo ng unsolicited advice na sila mismo ay hindi ginagawa. Yes. Kasi alam mo na, alam ko yung sarili ko dati ng pandemic. Alam mo yung pre-selo, yung mga nagbe-video ng mga bahay na, kunyari sinisell na bahay sa Alabang. Yeah. Natatawa ako, hindi ko ma-afford it, pero kung makalait ako, ang panang sila. Sino ka? Hindi mo naman kaya anuhin. Pero totoo yun. Kasi like, for example, tayo nga lang sa ating dalawa lang. Nung nalaman namin nagbi-business yung isa't isa, hindi kami ganito sa isa't isa. Paano? Mas gagawin. Yung parang, dapat mas hindi. Parang, ngayon nga pag nag-uusap kami, parang pareho na, ganito mo mas mapapagrow yan. Ganito mo siya mas mapapalaki. Ganito mas mabilis na
mapag-grow yung business mo, ito yung mga pag-investan mo. Hindi kami nag-aano ng isa't isa na dapat mas mayaman. Oo, dapat ako ang mas mataas sa'yo. Walang ganon. Nasa Grab kami, nasa Airbnb kami. We're exchanging knowledge. We're adding value to each other. Tsaka yun pa pala, be teachable. Be open. Be open to learn and to share. Give and take. Give and take talaga siya. Tsaka dapat, yung pagiging teachable, it takes humility. Kasi you don't know everything. Kunyari siya, nasa gantong level siya ngayon. Tapos hindi ka na humble. Yung hindi ka na nagpapaturo sa mga tao. Doon mag-stop yung growth mo. Kaya dapat always kang willing na, pag may nagtuturo sa'yo, just listen. Hindi mo kailangan magpagpalig sana. Alam ko na yun. Hindi talaga. Kasi there's always parang room for new ideas, room for growth na, room for new things. Kasi lagi mo you don't know everything. I agree. Kahit sa akin, for example, kaya digital marketing talaga ako. Tapos may someone na magsasuggest. Hindi porket wala sila sa digital marketing. Iitsaperuhin ko na yun. Hindi naman kasi baka mamaya meron naman talagang sense yung sinasabi. Parang dapat willing ka to listen. Kami nga magkaiba yung business namin. Pero nagsasabihan kami ng, sa tingin ko ganito mo mapapag-grow yan. Sa tingin ko ganun. Kasi parang be teachable, you're not always right talaga. Yeah. Promise. Siguro add ko lang din doon. I agree. Super. Be open to learn. Kasi hindi natin alam lahat. And I want to add on that, always know who you listen to. Yes. Okay. Gusto mong maging milyonaryo? Makinig ka sa followers. Makinig ka sa mentor mo na nandun na. You want 7 digits. You listen to someone who's earning 7, 8, 9, or even 10 digits monthly. Kasi sila yung makakapagpadali ng buhay mo. Filter mo siya. Like for example, gusto mo naman maganda yung katawan mo, workout. Siyempre, you listen to someone na nag-workout, nutritionist, gym coach. You don't listen to people na sila mismo hindi naayos yung katawan. Yes. Yeah, that's why always know who you listen to. Evaluate mo lang noon, scan mo lang. Ganyan. Parang makinig. Ganito kasi yan. Parang marami kang mapapakinggan. Lalo na ngayon, over-information na tayo. Marami kang mapapakinggan. Just listen and then filter it out. Kasi for example, kahit sa business ko, like may mga coaches ako na I love you coaches and mentors. Super valuable talaga. Pero some things don't apply. Na parang, ito yung advice niya. Parang i-take mo doon yung makukuha mong applicable sa'yo. Okay tong advice ni coach. Although, sa ngayon, hindi applicable sa akin to. So, i-take mo yung something. Take what applies. Tapos yung hindi. Di maybe for another time. Pag nag-resonate na yun with your business. Agree. Super. Kaya mo tayo sasabihin ka. Sobrang agree ka. Sobrang agree namin. Nag-take-out kami sa ginawa na ginawa. Recording this for those people na parang older self natin. Little Jenica, Little Rona nung college or nung high school na nangangarap. Or, syempre may mga ganon ngayon. Kunyari, ang dami-dami namin sinasabi. Hindi nyo naman to lahat kukunin. Meron lang talaga kayong aha moment na, okay, may natutunan ako sa kanilang isang sentence na sinabi. Okay na yun eh. Kahit nga kami sa isa't isa, pagka kunyari may sinasabi ako na nag-resonate sa kanya, teka lang. Ino-note ko lang to. Ganun din ako lang, di ba? Teka lang, ino-note ko to. Kasi ayun, like hindi naman nga lahat ay mag-a-apply sa inyo. So, just, iba-iba kasi yun ang situation. Hindi naman lahat ng estudyante same yung situation. So, pag sinasabi ng if you're a student, iba-iba din naman ng student. So, parang ayun, just take what applies. Pero always be willing to learn. Pero ito guys, add ko lang din. Kasi more on ang sinasabi natin about wealth, about pera. Guys, ano pa din? Holistic pa din. Balancing buhay. Kumbaga, may mga department kasi like health, wealth, relationship, play, and purpose. Ang dami. Madami. Pagka Shout out naging, Coach Ross. Pagka naging business person kayo, don't ever forget yung personal life nyo din. Huwag kayong maging Health. Lang. Kasi anuhin nyo ang pera ko. Anuhin nyo talaga ang pera. Baka Ano yung mga pera kung wala kang tulog? Aanhin nyo. Ano yung mga pera kung
bagsak na ang health mo. Yan yung ako parang din, since open talks naman to, yan yung inaano ko ngayon. Since, di ba 2 years pa nga ako sa business. Andiyan naman ako sa, 2 years, super nag-focus na ako sa business. Ngayon ko pa inaayos yung sa health ko. Itong pagta-travel. Kaya kahit may pang-travel, ngayon lang talaga ako nakakapag-travel. Kasi nung una, parang hirap na hirap akong iwan yung business. Parang takot pa akong gawin siya. Si Boyog. Ayan. So, parang takot pa akong gawin siya. Pero ngayon, yun na yung inaano ko talaga na pinapractice ko na hindi lang ako business person. I'm also a human being na may buhay. Gusto rin ng personal life. Even relationships. Yung timeline ng mga business, 2 years. Actually. A lot of business owner na nakilala ko, 2 years yung nagiging timeline na binibigay talaga nila lahat. Then after 2 years, saka sila nakakabawi sa sarili. 2 years din ako. Diba? 2 years. So, ayan. Ngayon, second country, Day. Second country ko pa lang to, kahit may pang-travel na. Yay! Second country niya na hindi kasama ang parents. And I'm so happy na ako yung kasama niya. And I'm so happy to be her photographer. Yes, nakapag-post ako sa IG ulit. Pero ayun nga, kasi parang okay na. Ngayon, nagkakaroon na ako ng parang medyo kampante na akong iwan-iwan siya kahit pa paano. Kasi parang ngayon, imbakin ko na lang sa bangko ang mga kaperahan. Ano naman siya, ngayon ko nakikita na meron na talagang sobra. Kaya pwede na akong mag-travel talaga. Like, sumusobra na siya. Sumusobra ka na. Ganon. Sumusobra ka na. Gastos na kita. Natatalo na ako ng inflation na sa'yo. Sumusobra ka na. Kaya ayan. Ayan na ang mga natin. Because I always say this, whenever you travel, different type of university. You learn. Dapat tayo, growth mindset. Matuto kung nasan ka man, sino man yung taong kausap mo. Kasi kahit stranger, may matututunan ka. The fire. Yeah, ako I've been traveling, I think 11 country ko na to. And lahat ng nakikilala kong tao, ano man yan, indigenous tribe, tour guide, mayaman na traveler, business owner, or kahit yung mga nakakasalubong ko lang, nagbebenta ng knife. Yes. Na mangingisda, they have story to tell. They have something within na expert sila. Yes. Na matututunan mo talaga. Yeah, just be open. Just open talaga. Yes. Tapos, yung traveling, nakakalakas siya ng loob. Ibang level ng confidence yung makukuha nyo once you do solo travel. I always say this na, kaya ako nag-solo travel because I read the quote, once you travel solo, you are capable of doing everything in your life. So, that's why nakakaano siya, parang, kahit pagka-business pala, ma-open din yung mind mo sa mas maraming bagay, hindi lang sa business talaga. Kaya nga ngayon nakakatawa. Dati pagkakakusapan namin to relationship, cute siya. Diba? Cute to. Pwede din sa age. Matanda na kasi. Cute to, ganyan. Ngayon, syempre, parang kinoconsider mo na lahat talaga. Na is this someone na makaka-help in the future? Is this someone na even, wala pa kami, busog lang. Pero wala pa kaming anak. Pero even that, parang tinitake into consideration namin. Sobrang futuristic na ata natin. Oo nga, parang next episode na to. Abangan sa next episode. End na natin. Char. Pero babalikan natin yung gusto kong i-share yung sa health-wealth relationship. Pag nag-check up lang kayo. Minsan kasi masyado tayong tumitingin lang sa finances. Kunyari, health. Check nyo na, nakatulog ba kayo ng maayos? Nutritious ba yung kinakain ninyo? Nakapag-workout ba? Even walk. Kasi yung sleep, libre. Yung walk, libre. Yung food, libre. Ay, hindi siya libre. May pera siya. Pero be mindful sa akin. Huwag na junk food. Nakikita niyo ba itong mga gulay? Malapit na ako maging kambing dito. Lahat na ng gulay pinagpapapak. Ito si friend ko, hindi magulay ito. Pero nag-invest siya sa supplements lang. Tsaka mga juices. Yeah, Tsaka I'm into clean eating. I don't eat fast food. I don't eat junk foods, soft drinks. Hindi talaga Alam niyo kung makakapunta kayo sa bahay ko, puro itlog lang doon. Itlog, chicken, isda, brown rice. Yun yung go-to food ko. Kasi solo living ako. So, kung ano yung madali, yun yung kakainin ko. So, yun yung sa health.
And then, ako invest in your looks if you want. Kasi it will give you confidence. Makeup. Yan naman ang totoo din talaga. Kasi parang ano siya, if you look good, you feel good. Yeah, parang, you do good. People treat you better. You do better. Tsaka parang ikaw, ako pansin ko sa sarili ko, bago ko lumabas, tapos nag-get ready ako. Get ready with me. Parang yung meron kang power. Iba yung energy mo. Parang feeling mo talagang nirarampa mo ang sarili mo na parang lahat ng mga kasalamuha mo. Parang may confidence ka makipagtitigan kasi, bakit? Bakit? Parang confident ka i-present yung sarili mo. Whereas, may days talaga yung pagka hindi ako Oo, parang sana walang makakita sa akin dito sa mall. Yes. Oo, gano'n. Kaya paano sayang yun kung network pala yung makimit mo, makikita mo pala yung crush mo. Tsaka even talaga, yung parang the way you carry yourself. Kasi yung mga tao, may certain energy sila. Like for example, nafe-feel May mo judgment yung energy. yung mga yan. Tsaka you feel the energy of other people. Kaya nga, di ba napapansin niyo yung mga friends yung pag nako-conscious, yung mga body language, nagiging conscious. Pagka na-insecure, napapansin mo din yun. So parang if you invest in yourself talaga, sa looks mo, ganyan. Gusto nila mag-hangout sila sa'yo. Oo, tsaka yung energy mo mismo, it's different. Kasi ikaw, parang nakikita nila sa'yo na, may confidence siya sa sarili niya. Anong meron ang tao ito? Alam niyo, minsan nga hindi na lang siya looks, hindi na lang siya outfit. Energy. Yes. Ano yung talaga. energy na dinadala yung aura nito? Mo, kumbaga. Kasi 'di ba, good vibes, bad vibes. Yeah. It's vibe is vibration. Ano yung vibration na dinadala mo sa group na 'yan? Good energy ka ba? Bad energy ka ba? Yeah, very important. Be the kind of person na hinahanap-hanap. Yung pag dumating ka, ayan na siya, para siyang gorilla. Hinahanap-hanap. Kasi parang nagsha-shine gorilla. Bakit Walang sunshine naman. Nanakit. Pero yun nga, parang bisa mo na mapapansin. Yun na, parang bisa mo na mapapansin ng tao pag wala ka. Parang, kunyari, madami kayo. Kunyari. Energy plus looks. Yes. Parang, kasi the energy you bring to the function. Like, for example, marami kayong group of friends. Minsan kasi sobrang dami. Nakakalimutan na buhay pa pala to. Pero when you are someone who brings energy talaga dun sa group, pansin, wala si ganito. Parang kulang ang kanilang mga buhay. So, be that kind of person. So, balik tayo dun sa yung sa balance. Dun tayo sa health, looks, wealth, pera. Alam mo, pag mga, nag-invest ka din sa looks mo, mas makaka-attract ka ng mga tao. Purified. Na, mas tutulungan ka nila. Kasi decente ka eh. Pretty privilege is real. Peace card is real. Pretty privilege is real. Oo. Tapos check mo din what's your relationship with people. How you build relationship. Sabi nga nung isa kong mentor, it's always relational, transformational, bago yung transactional. Build relationship ka muna. Oo, tsaka parang don't be the kind of person, both in business, tsaka dun sa personal life. Don't be the kind of person na nag-get lang what benefits you. Yeah, add value ka din. Yes, kailangan may nakukuha din yung mga tao. So, hindi ka lang pwedeng kunin ko to, nagbe-benefit. Pero parang sila, wala namang makuha. Tignan nyo, kunyari, kaming dalawa. Anong makukuha ko kay Jenica? Anong get lang ako ng get. Tapos siya, ganun din. Parang, pares kami na drain. Pero kung, Jens, anong matutulong ko sa'yo? Give ako ng give din siya ng give. Pares kami happy. Yes, give and take. Parang kayo may natutunan na parang before kayong matulog, parang, okay to. Parang happy ka na natulungan ka, happy ka din na nakatulong. Oo. Parang feeling mo din na, may ambag ako sa buhay.